Yan mga lodi, kung nakikita nyo, pinakawalan ko yung ating mga alaga. Nagpastol ako ng Rhode Island para makatipid tayo sa feeds. Yan ang ginagawa ko mga lodi. Pinapakawalan ko sila, tapos yan, kumakain sila ng mga sariwang damo. Bali yung pakain kong feed sa kanila, umaga tsaka apunan lang. Yan ang pinakatanghalian nila. Gustong gusto nila yung yung Carabao grass. Dito kasi sa ating farm mga lodi, yan ang mga damo rito, matataba. Kaya mabilis lumaki yung ating mga alagang manok. Inaayaan ko lang nakabukas yung kanilang kulungan para pwede silang labas-pasok, dahil yung kanilang inumin nasa loob ng kulungan. Dito sa labas mga lodi, nakakalipad-lipad sila, nakakatakbo, kaya kung nakikita nyo, mabilis lumaki yung ating mga alaga. Yan ang yung may kapansanan na isang manok. Ang lulusog ng ating mga manok mga lodi. Yan, halos 3 months na yon. Dito halos 2 months and 3 weeks na mga lodi. Sa susunod kong video mga lodi, ipapakita ko sa inyo yung pinapakain ko sa kanila na mga saging, iba-ibang klaseng prutas. Yun ang pinaka vitamin nila. Yan, mahilig din sila sa ipil-ipil. Minsan yan, pinapa-snack ko sa kanila, ipil-ipil. Kumbaga sa tao, yung ating mga alagang manok, meron din silang snack ng 3 o'clock PM. Yan ang pinapakain ko sa kanila, mga ipil-ipil. Dito sa ating farm, marami mang ganyan dito. Hindi ko pinatay dahil nga alam ko na gamot din sa ating mga alagang manok ang ipil-ipil. Yan ang damo mga lodi. Yan pa yung ating ipil-ipil. Kaya sa mga nag-aalaga ng mga manok dyan, lalo na sa katulad kong kakasimula pa lang, kailangan din nating pag-aralan yung ating mga alaga, kung anong mga gusto nilang kainin at saka yung hindi dapat kainin. Hindi lang yung nag-aalaga tayo na hindi natin alam na makakasama pala sa ating mga manok. Mga lods, kung meron mang pagkukulang sa aking mga video, i-comment nyo lang sa baba.
para makita ko at na makakuha ko ng idea, kasi ito pa lang yung first time ko talagang magsimulang mag-farming sa ating mga Rhode Island na to. Kaya hindi pa ako ganun kasanay sa pag-aalaga. Pero ito, marami mang damo rito, kaya kahit paano nakakatipid tayo sa pagkain nila. Hindi lang puro feeds ang pinapakain natin. Yan, Carabao grass yan. Dati yung loob na yan marami ding damo, naubos na nila. Tapos pala mga lodi, yan, minsan kumukuha ako ng mga saging, mga dahon, pinapakain ko rin sa kanila. Diyan lang paikot-ikot yung ating mga alagang manok mga lodi, dahil binakuran ko yan ng net. Tapos sa baba cyclone wire. Sa may likuran nilagyan ko ng yero sa baba. Parang kailang lang yung ating mga manok na to na sisiw doon sa una kong video. Kaya nakakaaliw talagang alagaan tong mga manok na to. Nagsimula na rin palang magsisiw yung mapisa yung ating mga itlog dun sa ating bagong incubator. Meron na tayong 7 na sisiw. Mamaya mga lodi papakita ko sa inyo yung nabili kong bagong incubator. Nabili ko siya sa Tagbilaran para dumami pa yung ating mga alagang Rhode Island. Mga ilang araw na lang ililipat ko na tong 4 nating inahin na Rhode Island Dark Mahogany dun sa breeding pen natin. Pinapakawalan ko tong ating mga manok. Halos 3 oras sila dyan sa labas. Para makakain sila ng marami. Tapos yan, ikinukulong ko na sila. Pero bago nating iwan yung ating mga alaga, binibilang muna nating isa-isa kung kumpleto sila. Baka may naiwan sa labas. Yan, nagpakawala na naman tayo mga lodi.
nakikita nyo, ang sisigla ng ating mga alagang Rhode Island, oh. Yan ang ating bakod mga lodi, cyclone wire. Tapos net sa taas. Meron din tayong saging na namunga dito sa loob. Yan, gustong gusto na lalo pag mainit. Kumbaga sa kalabaw, manok ang ating pinapastol mga lodi. Ito pala yung ating incubator. Yan, kung nakikita nyo, meron na tayong napisa na sisiw. Meron pa tayong nakaabang na 8 na itlog. Binubuo kong 10 yan bago ko ipasok sa ating incubator mga lodi. Pag 10 ng piraso yan, isasalang ko na sa ating incubator. Meron tayong nakasalang na 32 na eggs ngayon sa loob. Tapos yan, nakapisat na tayo ng 7. Yan, may napisa ng Black Astrolop na 4, tsaka Rhode Island Dark Mahogany siguro tong isa, tsaka meron tayong isang batik na puti tsaka itim. Yan, oh, kung nakikita nyo, may itim sa likod. Tapos binibigyan ko rin ng konting pagkain sa loob tsaka tubig pang suporta. Maraming salamat guys.